So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ang bilis nga ng karma dito kay Claire Contreras, aka Maharlika. So, tuluyan na nga hong kinasuhan ni Abel Bacodio. Sa mga hindi nakakalam guys, itong si Abel Bacodio is a international designer. So, kilala to sa saang mang dako ng mundo at kinukuha din to guys ni First Lady ng Malacanang kapag merong mga event kasi super pulido ng kanyang pagkakagawa. Now, anyway, tuluyan na nga hong kinasuhan ni Abel. Nag-file po ng kaso cyber libel itong si Abel laban kay Maharlika sa allegedly defamatory statements against sa kanya. So, paano ko nasabing mabilis ang karma? Kasi kanina guys, 'di ba? Pinag-usapan lang natin na itong si Maharlika nagkalat na naman again and again ng fake news na ito daw si First Lady Liza Araneta Marcos ay meron daw hong iskandal. Ito yung picture, pakita ko sa inyo guys, yung pinakalap niya sa TikTok. Grabe viral to guys, pakita ko sa inyo. Yung pasensya na, sinisipon ako ngayon guys kasi galing ako sa check-up kanina, tapos habang nagbabrowse ako sa doon sa clinic, nakita ko tong video, nakita ko tong post ng SMNI. So sabi ko mamaya pag uwi ko content ko. So ngayon, kakauwi ko pa lang, mag-alas 7 na nga But anyway, okay, eto na, nagpakalap ka si Maharlika 2 days ago sa TikTok na itong si First Lady Liza Araneta Marcos daw ay merong skandal. So which is ito yung tinutukoy niya. So ang caption nga dito, sama-sama tayong babangon muli para maging milyonaryo butod. So yung tinatawag ni Maharlikang butod or ismags ay walang iba kundi si First Lady. So, you know, 'di ba? Malicious post to pero pasalamat lang siya ang ating First Lady, hindi siya pinapatulan dahil may delikadesa naman ang ating First Lady para pumatol sa isang gaga na walang utak, na puro lang bunganga para kumita ng pera, abay kada araw nagla-live kasi source of income niya is yung YouTube. So ngayon, nasabi kong mabilis ang karma kasi itong si Abel tuluyan na ngang nagkaso. Actually, last week pa to guys, sa mga hindi nakakaalam na nagkaso itong si Abel kay Maharlika. Actually, nung pa to, January 23, 2024, nakikita niyan against dito kay Claire Contreras. Pero walang mga vlogger masyado ang nag-ingay kasi 'di ba para surprise. Pero nilagay na to sa mga article. Pero hindi pa namin kasi confirm kung totoo ba to. Ang pangit naman kasi yata na chika bumbum tayo, chikahan nang walang matibay na ebidensya. So ngayon na kinonfirm na nga at nakita naman natin sa news, abay magsaya tayong lahat. Diba? At least kahit papano, ito na yung ganti ng mga api. So, si Maharlika kasi, ang tapang ng kanyang ngangabels to the point na sinabi niya na, sige, kasuhan niyo ako dito sa ng Amerika. Ngayon, kinasuhan siya ni Abel. So, humigit kumulang ata 2 million, 2 million in Philippine peso or $2 million yung damage na niya. Kasi nabasa ko lang din yan guys sa ba yan? Sabpina ba yun? Pero nakalimutan kong i-save. So, hindi ko siya mapopost dito. Pero sige, gawa natin ng content yung sabpina na yan. Or yung court doon sa Amerika. Hindi ko naman kasi gamay yung korte ng Amerika. Pero sa pagkakaalam ko, yung cyber libel or yung defamation, hindi crime doon sa Amerika. Pero maswerte siya sa part na walang kulong. Pero malas niya dahil kapag humarap siya sa kasong to, talagang pipigain ka ng korte ng Amerika, talagang pipilayan ka kapag wala kang pera. So yung pinakatanong nga dito, ang tanong, kaya ba? Kaya bang bayaran ni Maharlika ang sinisingil ni Abel? Lalo pat pumunta si Abel, nag-file ng kaso doon sa US. So nakalagay din doon na kapag manalo si Abel sa kaso niya against dito kay Maharlika, ay yung mga ginastos niya yung paglipad-lipad Pilipinas to Amerika ay sasagutin ni Maharlika. Pasensya na guys sa boses ko. Up to this moment, sinisipon pa din kasi ako Wait lang ha. Pipis nga muna ako. Okay. So,
yun na nga, going back sa ating topic, lahat ng mga nagastos ni Abel sa ikinaso niya kay Maharlika, if ever man na manalo itong si Abel, ay babayaran ni Maharlika. Lahat ng ginastos, lahat-lahat. So, you know, ito guys ay lesson na din kasi hindi naman lahat ng free speech or gagamitin natin ng freedom of expression natin. There's nothing wrong guys if exercise natin yung freedom of expression natin. Walang masama kung exercise natin yun. As long as yung hindi tayo nakakasakit ng ibang tao. Kasi ang ginawa ni Maharlika, nagkalat ng fake news. 11 times na ginawa ni Maharlika ng content, ng chismis, if I'm not mistaken, itong si Abel. So, ang akala ko nga, si First Lady yung nagkaso. Eh, hindi pala, si Abel pala. O, yari ka ngayon. Lalo pat kilalado ito bilang isang international designer, 'di ba? So, dami mong tsuktsak ngayon dito ka magyabang. Actually nga nung nabasa ko tong na to, content na to, ay yung article na to, hinanap ko kaagad yung channel ni Maharlika. And wala pa naman ako nakikita kanina na nag-content siya about dito sa kaso niya kay kay Abel. Kasi guys, wala din naman siyang takas. Kasi pag pumunta siya ng bansang Pilipinas, may kaso din siya dito kay Katon Ying. Crime naman yun, crime. So, dito kay Abel, sa Amerika, may sinunod lang naman ni Abel yung hamon niya na, sige, kasuhan niya ako dito sa sa bansang Amerika kung kaya ninyo. Di ba, ginaganon-ganon niya pa si Abel. Eh, di ngayon, si Abel, naurat. Kasi, papakalapan ka ba naman ng fake news tapos hindi ka gagante. Di ba? So, anyway, ito, last week pa to, nung nabasa ko, plaintiff. Yan, si Abel Bacujo, yung defendant si Claire. So, case number, nag-filed siya last week sa korte ng US. Guys, sa korte ng US yan. Nature of suit, assault, libel, and slander. So, yan ho yung nakuha kong dito, article, para syempre meron ako i-presenta sa inyo na hindi to bago, dati pa to, nung 23, last week pa to. So, 2 weeks later na atang nakadaan. Eh, walang nagko-content nito kasi hindi pa naman, parang feeling namin, hindi pa naman sure. Pero ngayon na kinonfirm na nga talaga, abay, good job Abel. So, ipag-pray natin at i-wish natin na manalo itong si Abel sa kaso niya against dito kay Maharlika para naman kahit papaano yung nga bells ni Maharlika, 'di ba? Yung suso bells niya ay tumindog at manginig sa takot. So, yun ang ganap ngayon. So, kayo guys, I think hindi naman kayang bayaran to ni Maharlika kasi one of the source of income niya yung YouTube lang naman 'di ba? So kaya nga kudayan ng kuda mula umaga hanggang gabi, kakapanira, diyan siya kumikita sa kanyang paninirang puri, 'di ba? Pero kung mayroong other business itong si Maharlika, well, kayang-kaya niya to, kaya niyang bayaran. If meron siyang mga businesses na kayang bayaran kung case na kinaso ni Abel. So, anyway, yun lamang ho guys. At it's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.